Natuklasan ng mga German Shepherd ang isang forest ranger na nakatali sa puno. Ang kanilang mga sumunod na gawa ay magpapaluha sa iyo. Sa gitna ng isang normal na pagpapatrolya sa nagyayalong kabundukan, nakaranas ng hindi kapanipaniwalang pangyayari ang isang bihasang grupo ng mga German Shepherd. Ang kanilang tagapagsanay na saglit na naabala ay hindi napansin na nawala sila. Sa paggabay ng kanilang likas na damdamin at tapat na puso, naglakad ang mga aso palalim sa kagubatan. Doon nila siya nakita, isang lalaki halos wala ng malay, ang katawan ay puno ng sugat at dugo at may mga kadena sa kaniyang mga pulso, nakabigti sa isang nagyayalong puno. Isa siyang forest ranger, iniwan at pinabayaan sa gitna ng malupit na kalikasan. Sa halip na tumakbo o tahulan ang paligid, ang mga aso ay gumawa ng isang hindi inaasahan at labis na makataong hakbang. Ang kanilang mga sumunod na kilos ay napakaingat, napakatapat at halos parang tao hanggang sa mapaluha ang mga veteranong opisyal na nakasaksi nito. Hindi lang ito kwento ng kaligtasan, isa itong malalim na paglalakbay ng tiwala, tapang at ang katotohanang minsan, yaong akala nating nangangailangan ng tulong ay sila ring sumasalba sa atin. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video na ito at i-activate ang notification bell. Ganito namin patuloy na isinasalaysay ang mga kwento ng dedikasyon, tibay ng loob at ang pambihirang ugnayan sa pagitan ng tao at aso, isang ugnayang lumalampas sa inaasahan. Buhos ang niyebe sa loob ng maraming oras, tinatakpan ng mga daanan sa Bitter Creek National Reserve ng kumikislap na puting sapin. Iilan lang ang nangangahas na pumasok sa malayong bahagi ng Wyoming tuwing taglamig, maliban sa mga ranger tulad ni Diego Herrera. Sa edad na 42, inialay ni Diego ang 20 taon sa pagprotekta sa kalikasan, sa mga hayop at sa mga bisitang dumaraan sa lugar. Ngunit iba ang araw na ito. Hindi siya nag-iikot, hindi siya naghahanap ng mga ilegal na mga ngaso o tumutulong sa mga naliligaw na hiker. Sa halip, siya'y nakatali sa isang puno. Mabilis at mababaw ang kaniyang paghinga. Lumilikha ng ulap sa malamig na hangin. Dumadaloy ang dugo mula sa sugat sa kaniyang sentido. Tinatamaan ang kaniyang pisngi na tila naninigas na sa lamig. Makakapal na kadena ang nakapalibot sa kaniyang katawan at mga braso. Tila ba pinagbuklod siya sa magaspang na punong pino. Ang kaniyang mga kamay, nakagapos sa likod, ay sugatan at dumudugo dahil sa paulit-ulit niyang pagpilit na makawala. Ang kaniyang uniforme ay punit-punit at basa sa dugo at natutunaw na yelo, dikit na dikit sa kaniyang katawan. Hindi na niya maramdaman ang kaniyang mga daliri at hirap na hirap siyang manatiling gising. 2 araw na siyang bihag, naalala pa rin niya ang mga malalabong tinig, galit na tinakpan ng mga ski mask. Gusto nilang pasukin ang reserba, isang daanan para sa ilegal na pangangaso, pagtotroso at mga kaduda-dudang transaksyon sa dilim. Tumanggi si Diego sa kanilang gusto, kaya bilang parusa, iniwan siya sa gubat upang lamigin, upang mawala ng walang bakas. Ngunit may paparating. Unay mahina lamang na kaluskos. Saka narinig niya ang mga yapak sa niyebe. Pilit niyang iminulat ang kaniyang namamagang mga mata. Guni-guni na naman ba ito? Matagal na siyang nililinlang ng lamig. Pinikit-pikit niya ang mga mata upang subukang makita ang totoo. Doon niya sila nakita, 5 anino maitim laban sa puting paligid, mababakong lumakad at tila may layunin. Agad siyang kinabahan, mga lobo. Naalala niya ang kaniyang survival training, manatiling hindi gumagalaw, huwag magpakita ng takot, ngunit habang papalapit ang mga hugis, napansin niyang hindi ito mababangis na hayop. Mga German Shepherd ito, makapal ang balahibo at may yelo, ang mga mata ay mapanuri at tila may pagkaintindi.
Bawat isa ay kumikilos na parang may misyon, hindi mga naligaw kundi mga sundalo sa isang takdang gawain. Ang nangunguna sa kanila, mas malaki kaysa sa iba, ay lumapit at suminghot sa hangin. Nagkatinginan sila ni Diego. Ang sumunod na nangyari ay kahanga-hanga. Hindi tumahol o nag-ingay ang aso. Sa halip, naupo ito sa harapan ni Diego. Nakataas ang tainga at maayos ang tindig na parang isang bantay. Isa pa ang lumapit at sinuri ang puno kung saan siya nakagapos. Isa pa ay nagsimulang mag-ikot sa paligid. Ang iba naman ay nagkahiwa-hiwalay, parang may plano. Hindi ito mga askals, sila'y lubos na sanay. Namumuo ang luha sa mga mata ni Diego, kalahating dahil sa emosyon, kalahating dahil sa matinding lamig. Halos hindi na siya makapagsalita, pero mahina niyang ibinulong magagaling na aso. Ang pinunong shepherd na may pilat sa kaliwang mata ay lumapit at inamoy ang mga kadena. Isang malakas at malinaw na tahol ang pinakawalan nito, umalingaw-ngaw sa buong gubat. Hindi tiyak ni Diego kung may taong makaririnig, pero agad na tumugon ang ibang mga aso. Kumilos sila agad. Isa ang nagsimulang hukayin ang niyebe sa paanan ng puno hanggang sa lumitaw ang padlock. Isa pang tumalon at tahol ng tahol sa langit, para bang tinatawag ang kung sino o kung ano. Tila alam na alam nila kung ano ang kailangang gawin. Ang ilang minuto ay tila tumagal ng ilang oras. Papalit-palit ang ulirat ni Diego, parang lulubog na siya muli sa dilim. Pero bago siya tuluyang mawalan ng malay, may narinig siyang tunog. Mga tinig mula sa malayo, mga yabag na lumalapas sa niebe, at saka isang boses ng tao, malinaw at nagmamadali. "Eto siya, dito!" Pilit na inangat ni Diego ang kanyang ulo. Sa gitna ng umiikot na niebe at matinding kirot, namataan niya ang isang figura na nakasuot ng uniforme ng pulis, kasunod ang ilang opisyal, papalapit sa kaniyang kinatatayuan. Nagtagumpay ang mga aso, nadala nila ang mga tagapagligtas. Ngunit bago tuluyang dumilim ang paningin ni Diego, may huling imahe siyang nakita. Nakatayo ang pinunong aso ilang hakbang lang mula sa kaniya, nakatitig sa kaniya. Walang halong pagtataka o pagkalito ang mga mata nito, kundi isang malalim na pagkilala, at doon na siya nawalan ng malay. Nang magkamalay si Diego, sumalubong sa kanya ang amoy ng disinfectant at ang tunog ng heart monitor. Masakit ang buong katawan niya, para bang pinukpok ng pako ang bawat kasukasuan. Napapikit siya dahil sa matinding liwanag ng ilaw sa infirmary ng Ranger Station. Sobrang init sa loob, matapos ang ilang araw sa ilalim ng yelo, tila hindi na sanay ang kaniyang balat sa init. Lumapit ang isang nurse sa kaniyang tabi. "Ligtas ka na," bulong nito. "Buti na lang at natagpuan ka agad." Sinubukan ni Diego na sumagot, pero paus lang na boses ang lumabas. "Ang mga aso, nasaan ang mga aso?" Mas lumawak ang ngiti ng nurse. "Nasa labas lang sila, ang K9 team na nagligtas sa'yo. Matagal na silang naghihintay." Lalo na ang malaking aso na may pilat sa mukha. Ipinikit muli ni Diego ang mga mata at isinandal ang ulo sa unan. Hindi ito ilusyon lang, totoo ang mga aso. Kinahapunan, pumasok si Sheriff Rivas. May halong ginhawa at pagkabahala sa kaniyang mukha. Matipuno si Rivas, nasa kalagitnaang 50, parang punong kahoy na hindi natitinag. "Herrera," sabi niya gamit ang mababa at paos na tinig habang humihila ng upuan sa tabi ng kama. "May kwento kang hindi ka panipaniwala." Dahan-dahang tumango si Diego. "Paano nila ako natagpuan?" Sumandal si Rivas, nakapulupot ang mga braso sa dibdib. Nagkakaroon ng winter drills ang K9 unit sa silangang bahagi ng gubat. Nawala nila ang handler nila sa gitna ng biglaang puting bagyo. Akala namin hindi na sila babalik, pero nagpakita silang mag-isa, hindi sa checkpoint kundi direkta sa istasyon mismo. Tahol ng tahol, ang balahibo ay punong-puno ng yelo. Isa sa mga handler namin, si Elena Morales,
ay nakaramdam ng kakaiba. Nagtiwala siya sa instinto ng mga aso, pinagana ang ATV at sinundan sila. Dinala siya ng mga aso mismo sa kinaroroonan mo. Ipinikit ni Diego ang kaniyang mga mata, dama ang paninikip sa dibdib. Iniligtas nila ang buhay ko. Tumango lamang si Rivas. Ngunit lalo itong naging misteryoso, ani Rivas, habang inaabot ang isang folder mula sa ilalim ng kaniyang braso at binuksan ito. Nasa loob nito ang isang mapa ng kagubatan na may mga sulat kamay na anotasyon. Nakatali ka sa isang bahagi ng gubat na hindi pa namin nache-check sa loob ng mahigit 5 taon. Walang daan, walang kampo, walang daanan ng sasakyan, lubos na wala sa mapa. Malinaw, sinigurado ng gumawa nito na hindi ka matatagpuan. Napakagat sa labi si Diego. May tinatago sila, gusto nilang mawala ako sa eksena. Halos nagtagumpay sila, mahina ang sagot ni Rivas. Sinusundan na namin ang bakas nila ngayon pero may isa pang twist. Lumapit siya sa pinto at binuksan ito. Pumasok ang isang malaking German Shepherd, kalmado pero alerto. Ang mga pilat sa mukha ay patunay ng mga pinagdaanan nitong laban. Huminto ito sa pintuan, nakataas ang tainga at saka lumapit sa tabi ni Diego. Dahan-dahang inilapat ang ulo sa kama. Siya si Bravo, anunsyo ni Rivas. 8 taong gulang, dating aso militar na may mga pagkilala, nagretiro matapos mamatay ang kaniyang handler sa labanan. Nahihirapan siyang mag-adjust mula noon, hirap makipag-ugnay, hirap magtiwala. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila hinahanap kanya. Iniunat ni Diego ang nanginginig na kamay at marahang hinaplos ang leeg ni Bravo. Pumikit ang aso, isinandal ang ulo sa haplos na tila matagal nang hinahanap. Pumasok naman si Elena Morales, ang handler. Nasa mga early 30s siya, may malalalim na matang kayumanggi at buhok na kulay abo ng niyebe na nakasalin sa isang mahigpit na tirintas. Hindi pa kailanman nag-react si Bravo ng ganito. Sabi niya, may halong pagtataka ang boses mula noong mawalan siya ng partner. Parang may nabago sa kanya nang makilala kanya. Tumingin si Diego sa aso, dama ang bigat sa dibdib. Sa kanya, hindi lang ako isa pang taong kailangang iligtas. Nararamdaman niya ang sakit ko. Tumango si Elena, nasa tabi mo siya buong oras. Ayaw niyang umalis hanggat hindi ka namin naililipat sa sled. At kahit noon, palagi siyang lumilingon. Para bang nag-aalangan kung may ipagkakatiwala ba kami sa pagdadala sa iyo. Tumingin si Diego sa mga mata ni Bravo. Iniligtas mo ako, pinili mo ako. Habang nilulubog niya ang sarili sa nakaaliw na kaisipang iyon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang deputy, maputla at nanginginig ang tinig. Sheriff, may problema. May nakita kaming mga bagong bakas ng gulong malapit sa Sector 12 at may kadena na bagong pinutol. May tao roon kagabi, mariing sabi ni Rivas. Bumalik sila. Pilit bumangon si Diego at bawat galaw ay parang may tumutusok sa kaniyang mga tadyang. Akala nila naroon pa rin ako. Gusto nilang tapusin ang sinimulan nila, bulong niya. Nanahimik ang silid, tumayo si Bravo, nakataas ang tainga, matigas ang buntot. May mabigat na pakiramdam na tila may panganib na papalapit. Tahimik ang ranger station. Sa labas, patuloy ang pagbagsak ng niebe, tinatakpan muli ng puti ang kagubatan, habang sa loob, napakabigat ng tensyon sa hangin. Nagbubulungan ang mga deputy sa likod ng mga saradong pinto at si Sheriff Rivas ay hindi pa lumalabas mula sa communications room mula nang madiskubre ang mga bagong bakas ng gulong. Maliwanag, hindi pa tapos ang kalaban. Naupo si Diego sa isang bangkong kahoy malapit sa bintana, balot sa thermal blanket. Ang kaniyang mga kamay ay nakabalot ng benda at may malalalim na pasa sa panga at tadyang, ngunit matalas na ang kaniyang isipan. May kutob siyang ang gubat mismo ay tila humihinto sa paghinga na may masamang nakaabang sa katahimikan. Nakaupo si Bravo sa paanan niya, parang tagapagbantay, laging handa, maayos ang paghinga.
Ang pilat sa mata nito ay maaaring mukhang nakakatakot sa iba, pero para kay Diego, ito'y simbolo ng katatagan at kaligtasan. Tahimik na pumasok si Elena Morales, may dalang mainit na kape. Iniiwasan mo pa rin ang mga painkiller? Tanong ni Elena, nakataas ang isang kilay. Tinanggap ni Diego ang tasa, bahagyang lumapat ang kanyang mga daliri sa daliri ni Elena. Nakakakalimot ako kapag iniinom ko yon, sagot niya. Hindi ko kayang mawalan ng focus ngayon. Umupo si Elena sa tabi niya, mahina ang boses. Iaakyat na namin ito sa federal agents. Hindi ito simpleng kaso ng iligal na pangangaso. Masyadong organisado, masyadong maingat, may access sila sa mga mapa, specialized na gamit, at lakas ng loob na iwan ng isang tao para mamatay. Ibinaling ni Diego ang tingin kay Bravo sa kanagsalita, pero may malaking pagkakamali silang nagawa. Sinundan ni Elena ang tingin niya. Si Bravo, hindi siya dapat nandoon. Wala ni isa sa kanila ang dapat naroon, pero nahanap nila ako. Hindi sila basta naligaw, tila may nagturo sa kanila. Nagiba ang ekspresyon ni Elena, naging palaisipan. Walang nagpadala sa kanila. Lumapit ng bahagya si Diego. Kung ganon, baka may ibang gumabay sa kanila. Ang katahimikan na sumunod ay hindi puno ng pag-aalinlangan, kundi ng unti-unting pagkaunawa. Matagal nang nagtatrabaho si Elena kasama ang mga K-Sham na unit. Alam niya kung kailan lumalampas sa luhikal na paliwanag ang mga pangyayari. Hindi siya lumalayo sa iyo, mahina niyang sabi. Kahit tawagin ko siya, naghihintay siya ng pahintulot mo. Pinapaalala niya sa akin ang sarili kong pagkatao noon bilang ranger. Matatag, hindi sumusuko, laging handa. Nag-alinlangan si Elena bago nagtanong, pwede ba siyang makatrabaho mo? Nagulat si Diego. Anong ibig mong sabihin? Opisyal na siyang retirado, masyado raw siyang sugatan. Pero hindi pa siya nagkaroon ng koneksyon na ganito sa kahit kanino. Kung pipiliin mong makasama siya, pareho kayong kailangang dumaan sa training para palalimin ang ugnayan ninyo. Pero sa tingin ko, pinili ka na niya. Nanatiling tahimik si Diego, nakatitig kay Bravo, na tinitigan din siya pabalik. May tahimik na pag-unawa sa pagitan nila. Kung gusto niya, hinding-hindi ko siya pababayaan, bulong ni Diego. Biglang tumahol ng matalas si Bravo, nanigas ang katawan, nakadikit ang tainga, sinisinghot ang hangin. Napatayo si Elena. Anong naaamoy niya? Sumunod ang isa pang mas malakas at desperadong tahol. May mahinang kaluskos na parang kadena sa bakal na nanggaling sa likurang bahagi ng gusali. Agad na tumayo si Diego, kinagat ang sakit sa katawan. Galing yon sa garahe, aniya habang kinukuha ang radyo mula sa bangko. Bago pa niya ito magamit, biglang namatay ang mga ilaw. Bumulusok sa kadiliman ang buong silid. Binuksan ni Elena ang flashlight at hindi matatag ang ilaw habang sinuyod ang paligid. Dito ka lang, utos niya, handang tingnan ang pinanggagalingan ng ingay. Pero umungol si Bravo, isang babala. Tumayo siya sa harap ng pinto, hinarangan ang daraanan ni Elena. Napahinto ito, may pag-aalinlangang sumilay sa mukha, na natiling kalmado ang boses ni Diego. Sinasabi niyang huwag kang lumabas mag-isa. Bigla may aninong dumaan sa bintana, isang iglap na mabilis at mahirap makilala. Sumunod ang biglang kalabog ng nabasag na salamin sa kabilang dulo ng istasyon. Agad tinaas ni Elena ang radyo. May sumalakay, South Entrance, inuulit ko, South! Naputol ang mensahe sa gitna ng pagputok ng malakas na ingay mula sa pasilyo. Biglang kumilos si Diego, dinampot ang lumang hatchet sa dingding. Kailangan na nating kumilos ngayon. Nauna na si Bravo, mababa ang tindig, alerto ang tingin, handang sumalakay kung kinakailangan. Tahimik silang sumulong sa makitid na pasilyo, lumampas sa madilim na kwarto ng tulugan at kainan. Hindi pa umaandar ang backup generator.
Bawat hakbang nila ay tila kasabay ng tik-tak ng isang bumibilis na orasan. Pagkatapos, isang boses, malalim, malapit, ang narinig nilang bumubulong. Sabi ko sa'yo, hindi siya mamamatay sa labas. Dumaloy ang ginaw sa katawan ni Diego, bumalik sila. At sa pagkakataong ito, wala silang balak na may maiwang buhay. Narinig nila ang mabibigat na yapak, dahan-dahan, tiyak tumutunog sa konkretong pader, hindi nagmamadali ang sumalakay, tila puno ng nakakakilabot na kumpiyansa. Mas hinigpitan pa ni Diego ang hawak sa hatchet. Sumasakit pa rin ang buong katawan niya dahil sa pinagdaanan. Pero ang adrenaline ay dumaloy sa kanyang mga ugat, pinapawi ang kirot. Si Bravo, laging handang tagapagtanggol, ay kumikilos sa tabi niya ng walang ingay. Bawat hakbang ay kalkulado. Nasa hulihan si Elena, panapanahong tinatapatan ng flashlight ang dilim habang mahigpit ang hawak sa kaniyang sidearm. Narating nila ang supply room, wala. Sunod silang dahan-dahang lumapit sa South Hallway. Tahimik pa rin. Bigla may narinig silang paghinga, mabigat, malalim, hindi galing sa alinman sa kanila. Mula ito sa likod ng pintuan ng generator room. Tinaas ni Diego ang kamay bilang hudyat ng katahimikan. Tumayo si Bravo, alerto ang katawan, handa sa anumang maaaring lumitaw. Lumapit si Diego kay Elena at bumulong. Kapag binuksan natin ang pintong yan, hindi natin alam kung anong haharapin natin. Handa ka ba? Matatag ang tango ni Elena, nakahanda ang daliri sa gatilyo. Huminga ng malalim si Diego at sinipa ang pinto ng buong lakas. Sa una, tila walang laman ang silid. Mabilis na sinuyod ng liwanag ng flashlight ni Elena ang paligid, mga kalat na gamit, sirang upuan at nakabuwal na lata ng langis, pero biglang may kumislap na bakal. Umatras, sigaw ni Elena kasabay ng pagsulpot ng isang figura mula sa likod ng generator, may hawak na crowbar. Umiwas si Diego sa huling sandali, dumaan ang bakal sa mismong lugar kung saan naroon ang kanyang ulo. Agad na tumalon si Bravo, parang kidlat at kinagat ang braso ng umaatake. Nalaglag ang crowbar at kumalabog sa semento. Napasigaw ang lalaki, hindi sa takot kundi sa galit. Hayop kang aso. Pero hindi bumitaw si Bravo, matatag ang kagat niya. Sinamantala ni Diego ang pagkakataon, sinunggaban ng libreng braso ng lalaki at ibinangga siya sa pader, pinatuloy ang pagkakakulong. Akala mo makakapatay ka at basta na lang makakaalis, ha? Singhal niya sa mukha ng lalaki. Piliting lumaban ng lalaking salarin pero wala siyang laban kina Diego at Bravo. Habang kinakaladkad siya, inikabit ni Elena ang posas habang binibigkas ang kanyang mga karapatan sa malinaw at matatag na tinig. Ngunit kahit duguan at nakaposas, ngumisi ang lalaki. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig papunta sa sahig. Akala niyo mag-isa lang ako? Nanigas si Diego. Suriin ang paligid, mariing utos ni Elena. Ngayon din, iniwan nilang nakatali ang lalaki at bumalik sa pasilyo. Sa labas, sumasayaw ang mga sinag ng flashlight sa dilim, kasunod ang mga paggalaw ng anino at biglang putok ng baril. Pop, 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 West Side, sabi ng isang deputy sa radyo ng istasyon. Sinusugod nila ang garahe ng sasakyan. Hindi na ako ang target nila, ani Diego habang tumingin kay Elena. Gusto na nilang sirain ang lahat. Tumahol si Bravo, matulis, utos na utos, at agad tumakbo papunta sa front door. Sumunod si Diego, halos dikit ang hakbang. Sa gilid ng bintana, nakita niya ang dalawang nakamaskarang lalaki na pumapasok sa garahe, armado't handa. Isa sa mga snowmobile ay umaandar na. Plano nilang tumakas papuntang North Ridge, sabi ni Elena. Kapag nakarating sila roon, mawawala na sila habang buhay. Tumingin si Diego kay Bravo. Kaya mo ba silang pigilan? Parang sagot. Bigla nang sumibat si Bravo palabas ng emergency exit, halos hindi lumulubog sa niebe habang naglaho sa dilim.
Agad silang sumunod ni Elena, ang mga hakbang nila ay lumilikha ng malulutong na tunog sa niebe habang ang hangin ay humihiyaw sa paligid. Sa clearing sa likod ng garahe, nagliwanag ang ilaw ng isang snowmobile. Isa sa mga salarin ang nakasakay na at pinapatakbo ang makina. Ngunit bago siya makalayo, sinalpok siya ni Bravo sa dibdib. Napasigaw ang lalaki, lumipad mula sa snowmobile at bumagsak sa isang bunton ng niyebe. Ang pangalawang salarin ay nagtutok ng baril, pero mas mabilis si Diego. Inihagis niya ang hatchet at tinamaan ang lalaki sa balikat gamit ang hawakan. Nabitawan ang baril at lumipad sa ere. Tumakbo si Elena at tinuluyan siyang pabagsakin. Mabilis natapos ang sagupaan. Dumating ang mga deputy sa loob lamang ng ilang segundo. Pinusasan ang mga salarin at agad na kontrolado ang sitwasyon. Nakatayo si Diego sa gitna ng niebe, humihingal. Basa ang damit, nanginginig sa lamig at epekto ng adrenaline. At doon niya nakita si Bravo, pilay, tinamaan ng bala sa itaas ng binti. Pero kahit sugatan, marangal pa rin ang kilos nito. Lumuhod si Diego sa niebe, ibinuka ang mga bisig. Pumasok si Bravo sa yakap niya, isinandal ang ulo sa dibdib ni Diego. "Niligtas mo na naman kami," bulong ni Diego habang mahigpit na niyakap ang aso. "Niligtas mo kaming lahat." Ngunit habang humuhupa ang tensyon, may mas malalim na pagbabagong nadama si Diego. Hindi na lang ito laban para sa kaligtasan. Ito na ang paghahanap ng layunin. Muling ligtas ang Ranger Station, ngunit may nabago sa paligid. Tahimik ang mga deputy, maingat sa kilos, mababa ang usapan, nahuli at naiwalay na ang mga salarin. Si Bravo, ginamot ang sugat, mababaw lang, hindi tumagos sa kalamnan at ngayon ay nagpapahinga, nakabalot ang binti, tinuturing na bayani. Umupo si Diego sa tabi niya sa lapag ng medical bay. Ang kamay ay banayad na nakapatong sa dibdib ng aso. Kalma ang hininga ni Bravo. Alerto ang mga mata, nakatutok sa pinto na parang may inaasahang panganib. Hindi pa rin lubos na payapa ang loob ni Diego. Tahimik na pumasok si Elena, may hawak na makapal na folder ng mga ulat. Ayaw magsalita, bulong niya. Lahat silang tatlo. Walang pangalan, walang fingerprint sa database, walang ID, sagot ni Diego, litong-lito. Alam nila ang layout, ang oras ng patrol, kahit ang lokasyon ng generator. Tumigil si Elena, saka iniabot ang isang mas maliit na folder. "Kaya ko kinuha ito mula sa log." "Tingnan mo ang petsa," aniya. Binuksan ni Diego ang folder at unti-unting naningkit ang kanyang mga mata. 4 na linggo ang nakalipas, isang civilian contractor na si Jacobo Mendez ang nabigyan ng pansamantalang pahintulot na pumasok sa hilagang bahagi ng reserve, di umano'y para kumpunihin ang kagamitan ng wildlife cameras. Pero kapansin-pansin, hindi kailanman pinirmahan ni Diego ang pahintulot at hindi niya iyon inaprubahan. Iba ang lagda. Tumingin siya kay Elena. "Peke ang pirma." Tumango si Elena, seryoso ang muka. May taong may access mula sa loob. Nanigas ang mga kalamnan ni Diego sa bigat ng kahulugan. "Ito ba ay gawa ng isang tao sa loob?" tanong niya. Ang katahimikan ni Elena ay nagsalita na ng lahat. Nang gabing iyon, nang humupa na ang ingay sa istasyon, lumabas si Diego para makahinga ng sariwang hangin. Bahagyang bumagsak ang niebe, tinakpan ang paligid ng huwad na katahimikan. Sa tabi niya, si Bravo, sa kabila ng kanyang sugat, ay kumikilos ng may banayad ngunit matibay na layunin. Ang buntot niya ay dahan-dahang kumakampay, alertong inaamoy ang hangin, doon nila siya napansin. Si Sheriff Rivas ay nasa hilagang hangganan, mag-isa at nakatitig sa kagubatan. Huminto si Diego, nagtataka. Ang weird nun. Nang marinig sila, lumingon si Rivas, pilit ang ngiti. "Hindi ka rin makatulog?" "Parang ganon," sagot ni Diego, bahagyang sumimangot ang mga mata. Tumango si Rivas patungo sa madilim na gubat. "Ang labo, di ba? Sa lahat ng taon na ito, ang pinakamalaking panganib pala ay hindi galing sa kalikasan." Tahimik lang si Diego.
Napabuntong hininga si Rivas at lumapit ng kaunti. Gusto lang nila ng kasunduan. Hindi ko inasahang aabot sa ganito. Ang paggapos sa'yo, wala yun sa plano. Hindi gumalaw si Diego. Unti-unting sumiksik sa kanya ang bigat ng mga salita ni Rivas, parang lason. Ikaw, bulong niya ng mahina. Ikaw ba? Ang ekspresyon ni Rivas ay humarap sa pagkabalisa, hindi pagsisisi. Lagi kang sagabal, hinaharang ang mga permit, kinakalikot ang mga ulat na dapat sanay nakatago na lang. Gusto lang naman nilang pumikit ako kapalit ng pera. Dapat simple lang. Napakuyom ang mga kamao ni Diego. Iniwan mo akong mamatay, malamig na tugon ni Rivas. Akala ko hindi ka na makakalabas. Hindi sa bagyong yon. Lumingon siya kay Bravo, idinagdag, hindi ko siya naisip. Umungol si Bravo, mababa at mariin at naghanda sa anumang mangyayari. Umatras ng kaunti si Rivas, maingat. Tingnan mo, umalis ka na lang. Masisiguro kung wala ka ng magiging problema. Kayong dalawa ng aso, pwedeng maging bayani, magretiro ng maaga at manatiling nakatago ang lahat. Pero umiling na si Diego. Akala mong mananahimik ako pagkatapos ng lahat ng to? Gumalaw ang kamay ni Rivas patungo sa kanyang sinturon. Dahan-dahan, masyadong mabagal. Bago pa siya makabunot, kumilos na si Bravo. Bumulagta ang sheriff sa ilalim ng bigat ni Bravo, ang ungol niya'y nilamon ng niyebe. Sa pagkakataong ito, hindi siya pinatigil ni Diego. Lumapit siya, diretsong tinitigan si Rivas. Sinira mo ang panunumpa mo, trinaydor mo ako. Habang papalapit sina Elena at ang mga pulis, unti-unting nabubunyag ang kasinungalingan. Inabot ni Diego ang mga peking dokumento kay Elena. Maingat niyang sinuri ang mga tala ng istasyon habang si Bravo, matatag sa tabi ni Diego, ay masusing pinagmamasdan ang bawat isa. Ang pinunong namuno sa kanila ng higit sa isang dekada ay tahimik na inaresto. Habang nagsasara ang pinto kay Rivas, naunawaan ni Diego na lampas pa sa pagtataksil ang mga naging epekto nito. Hinarap niya si Elena. Lahat ay naapektuhan sa mga ginawa niya. Bawat permit, bawat talaan. Kailangan nating magsimula muli. Matatag ang sagot ni Elena. Yan nga ang gagawin natin, magkasama. Tumingin si Diego kay Bravo at bahagyang lumambot ang kanyang tingin. At hindi natin siya iiwan, ngunit may nabago kay Bravo. Nang gabing yun, binantayan ng aso ang paligid ng istasyon na may hindi mapakaling sigasig. Mas matalas ang kanyang pakiramdam, laging nakataas ang mga tainga. Habang magkatabi silang nakaupo sa tabi ng mahinang apoy, mahina ang bulong ni Diego. Alam mo na, di ba? Bago pa naming napansin. Naramdaman mo na. Walang tunog si Bravo, pero ang tingin niya ay nakatutok sa madilim na aninong lampas sa bintana. May kutob si Diego, hindi pa tapos ang lahat. Sa mga sumunod na araw, bumalot ang mabigat na katahimikan sa istasyon, binabasag lamang ng tuloy-tuloy na pagbagsak ng niyebe. Dumating ang mga investigador mula sa estado, masinsinang sinuri ang bawat dokumento, bawat tala, at dahan-dahang ibinunyag ang mga kasinungalingang tinago ni Rivas sa loob ng maraming taon. Isa-isang lumitaw ang katotohanan. Natuklasan nila ang isang malawak na sistema ng ilegal na bentahan ng lupa, mga hindi autorisadong pahintulot para sa mga mapanganib na grupo, at mga ranger na tahimik na tinakot o tuluyang tinanggal sa puwesto. Isa-isang nagbigay ng pahayag si Diego. Matatag ang boses, ngunit kita sa kanyang mga mata ang bigat ng lahat. Nanatili ang pakiramdam ng pagtataksil, isang matagal na sakit sa kanyang isipan. Sa loob ng maraming taon, pinagkatiwalaan niya si Rivas kasama sa paggawa ng mga kubo at sa paglaban sa mga sunog sa kagubatan. Ang lalaking minsang nag-abot sa kanya ng kanyang ranger badge ay siya ring nagtaksil at nag-iwan sa kanyang mamatay na parang walang halaga. Sa lahat ng ito, hindi lumayo si Bravo sa kanyang tabi. Kasama niya si Diego sa bawat investigasyon, bawat pulong,
at sa mga tahimik na paglalakad sa ilalim ng niyebeng gabi. Nagbago rin ang tingin ng mga deputy kay Bravo. Hindi na lamang siya isang simpleng asong serbisyo. Nakita nila siya bilang kasama, tagapagtanggol, isang nilalang na lumampas sa pagitan ng tao at alamat. Sa ikatlong gabi, matapos mahuli si Ribas, natagpuan ni Diego ang sarili sa tabi ng bakod ng istasyon. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, maliwanag ang langit, kumikislap ang mga bituin sa ibabaw ng kagubatan. Malalim ang paghinga ni Diego, lumilikha ng ambon sa hangin. Lumapit si Elena, marahan ang mga yapak. Inalok kanila ng paglipat, mahina niyang sabi. Pabalik sa Helena, may buong benepisyo at programa para sa counseling. Sa mesa ka na lang. Hindi agad nagsalita si Diego. Tumingin siya kay Bravo, na nakaupo pa rin sa tabi niya, tahimik ngunit alerto, at kumampay ang buntot bilang sagot sa kanilang koneksyon. Mukha ba akong taong papayag sa trabaho sa mesa? Sagot niya sa huli. Napangiti si Elena, pagod ngunit totoo. Alam ko na yon, mahinang tugon niya. Tiningnan siya ni Diego. Hindi sila titigil, di ba? Nawala ang ngiti ni Elena. Hindi, masyadong malaki ang nakataya sa mga lihim sa ilalim ng kagubatan na to. Hindi pa natin nahahayag ang lahat ng kasangkot at marami pa ang malaya. Tumango si Diego, mabagal. Mananatili ako. Inabot ni Elena ang isang sobre. Yan ang inaasahan ko. Ito, dagdag niya habang iniaabot, ay ang opisyal mong paglipat sa K-Siam na divisyon kung tatanggapin mo. Aprobado si Bravo na muling magsilbi sa ilalim ng iyong pamumuno. Maingat na binuksan ni Diego ang sobre. Sa loob nito, maayos ang file na may pangalan niya at ni Bravo kasama ang bagong atas. Ranger Tactical K9 Unit Echo. Sa tingin mo ba kaya ko to? Tanong niya. Tiningnan siya ni Elena sa si Bravo. Nandyan ka na, matatag niyang sagot. Lumuhod si Diego sa tabi ni Bravo, hinaplos ang makapal nitong balahibo. Ano sa tingin mo, kaibigan? Sumagot si Bravo ng isang mahina ngunit matatag na tahol, isang malinaw na oo. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumitaw ang isang marupok na kapayapaan. Ngunit bumalik din ang kakaibang pakiramdam ng may nanonood. Napansin ng mga deputy ang ilang kakaibang pangyayari. May mga bakas sa niebe na hindi tugma sa anumang kilalang hayop, kagamitang nawawala o naililipat ng hindi alam kung paano. At sa gabi, ang biglaang pagputok ng static sa radyo ay sumisira sa katahimikan. Bagamat walang malinaw na ebidensya, sapat na ito upang guluhin maging ang pinakasanay na ranger. Isang gabi, habang binabasa ni Diego ang mga ulat sa loob ng communications cabin, biglang kumislap ang monitor ng seguridad at naging static. Pagkatapos tuluyang namatay ang screen, sinubukan niyang ibalik ang signal ng video, ngunit ayaw nitong bumalik. Doon biglang tumayo si Bravo. Tumindig ang mga tainga ni Bravo, handang-handa ang katawan. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang panlabas na emergency lights, kumikislap-kislap. Lumabas si Diego sa matinding lamig, may hawak na flashlight sa isang kamay at nakasukbit sa gilid ang kanyang baril. Nauna si Bravo, matigas ang buntot at inaamoy ang paligid habang papalapit sila sa bakod. Walang kakaiba sa tanawin. Niyebe, mga puno at ang karaniwang katahimikan. Ngunit bigla, may ingay na bumasag sa katahimikan, mahinang kalansing ng mga kadena. Parehong tunog na madalas sumiksik sa bangungot ni Diego. Pumihit siya patungo sa pinanggalingan nito, eksakto ng may aninong dumulas sa likod ng puno. Hoy! Sigaw ni Diego. Magpakita ka! Ngunit walang sumagot, tanging ang malamig na hangin ang sumagot habang umiihip sa pagitan ng mga punong may niyebe. Mababang umungol si Bravo, handang ipagtanggol. At bago tuluyang mawala ang anino sa dilim, may kumislap na pilak sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang badge. May kilabot na gumapang sa katawan ni Diego. Hindi pa tapos ang lahat. May isa pang tao sa loob, isa pa sa kanila, na nasa labas pa rin.
Gabi-gabi, hindi siya dinadalaw ng antok. Paulit-ulit sa isip niya ang imahe ng badge na kumikislap sa ilalim ng buwan. Alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi nag-iisa si Rivas, may isa pa, may access pa rin at patagong kumikilos sa likod ng anino. Pagsapit ng bukang liwayway, tumigil na ang niyebe. Tahimik at maputla ang kagubatan sa ilalim ng kalangitan ng taglamig. Nagsama si Elena ng maliit na search team pero maingat na tinabunan ng intruder ang kanyang mga bakas. Kumilos siya na parang isang bihasang sundalo. Sa kabila nito, nanatili ang bigat sa dibdib ni Diego. Tiningnan niya si Bravo na hindi inaalis ang tingin sa gilid ng kagubatan mula pa noong nakaraang gabi. Mas malalim na ang ugnayan nila ngayon, hindi na basta instinto. Ito ay tiwala, pinanday ng panganib at sakripisyo. Nauunawa ni Diego ang hindi binibigkas na babala ni Bravo. May mas malaki pa silang kinakaharap. Nang hapong iyon, nagtungo sila ni Elena sa isang abandonadong patrol cabin sa gilid ng Sektor Siyam, isang lugar na bihirang puntahan tuwing taglamig. Ipinahayag noon ni Rivas na hindi ligtas ang kabin sa malamig na panahon at walang tumutol. Ngunit may kutob si Diego, parang may itinatagong kasagutan ang lugar. Paglapag nila, tumalon agad si Bravo mula sa sasakyan bago pa ito tuluyang huminto, handang tuklasin ang nakatago. Lumiit ang mga butas ng ilong ni Bravo at nanindig ang balahibo sa likod. Sa unang tingin, mukhang walang tao ang kabin, malamig at hindi nagamit ang kalan. Pero may ibang sinasabi ang niebe, may bagong bakas na paikot sa paligid at ang kandado ng pinto ay pinilit buksan at basta na lang ibinalik. Maingat na hinugot ni Elena ang kanyang baril. Hindi tayo nag-iisa, bulong niya, puno ng tensyon. Kumikilos si Diego ng tahimik, kasunod si Bravo sa bawat hakbang, mabagal at maingat. Ngunit pagdating nila sa likuran ng kabin, biglang sumabog ang trahedya. Isang putok ang bumasag sa katahimikan at nagliparan ang mga tipak ng kahoy mula sa dingding ng lumang kubo. Agad na nagtago si Elena sa likod ng pinto at tumalon si Diego palayo. Ngunit ibang target ang tinamaan. Umiyak si Bravo ng malakas, tinamaan sa paa at bumagsak sa gilid, duguan. Agad na lumapit si Diego, kumakabog ang dibdib. "Kapitan mo ako, kaibigan, kapitan mo ako." Mariing bulong niya, pinipigilan ang pag-agos ng dugo. Doon lumabas ang bumaril, walang suot na maskara, si Javier Melendez, isang batang deputy at dating pinagkakatiwalaan ni Rivas. "Dapat patay ka na, Ranger," madiin niyang sambit, punong-puno ng puot. "Akala mo ba natapos na dahil nakulong si Rivas? Isa lang siyang muka. Ako ang lumikha nito," sagot ni Diego, unti-unting tumatayo, duguan ng mga palad. "Binanatan mo siya, binanatan mo ang aso ko." Hindi natinag si Melendez, yung asong yon ang dahilan ng pagbagsak natin. Hindi niya namalayan si Elena na dahan-dahang umikot sa gilid ng pasilyo habang kinakausap siya ni Diego. "Bakit, Melendez? Bakit mo tinalikuran ang sarili mong hanay?" tanong ni Diego. Mapait ang ngiti ni Melendez. "Talaga bang iniisip mong may pakialam sila sa lupang to? Sa mga nasa itaas, isa lang itong ari-arian. Ako ang gumawa nitong may halaga." Muling tanong ni Diego, "Kapalit ng ano? Buhay ng tao? Dangal mo? Integridad mo?" Sumagot si Melendez, may paghamak, "Huwag mong sabihing hindi mo rin yon gagawin." Doon na kumilos si Elena. Sa dalawang mabilis na hakbang, tinamaan niya ang tuhod ni Melendez. Agad siyang bumagsak. Bago pa man siya makakilos para kunin ang baril, naipulupot na ni Elena ang posas sa kanyang mga kamay. Mabilis bumalik si Diego kay Bravo, lumulubog sa takot ang dibdib. Humihinga pa rin ang aso, bagamat mahina. "Kailangan na nating umalis," utos ni Elena habang tinatawagan ng evacuation team. Maingat na binuhat ni Diego si Bravo, binalot sa kanyang jacket. Mahinang bulong niya, "Kapit lang, huwag mo akong iiwan ngayon."
Makalipas ang ilang oras, inanunsyo ng veterinary team mula sa State Canine Center na hindi tinamaan ng bala ang mga sensitibong bahagi ng katawan ni Bravo. Kinailangan ng operasyon, ngunit mataas ang tsansa niyang gumaling. Sa buong proseso, hindi iniwan ni Diego ang kanyang tabi. Kumalat ang kwento ng ranger na iniligtas ng kanyang tapat na aso at umantig ito sa puso ng publiko. Nagdagsaan ang media at habang umiikot ang kamera, ikinuwento ni Diego ang kanilang karanasan, hindi bilang biktima kundi bilang boses ng mga tahimik na naglilingkod at nagsasakripisyo. Nang dumilat si Bravo matapos ang operasyon at bahagyang kumampay ang buntot, isang napakalalim na sandali iyon. Napaluha si Diego habang ibinulong, "Uuwi ka na sa akin, kaibigan." Lumipas ang mga linggo, naging buwan at ang taglamig ay napalitan ng tagsibol. Mula sa mga guho ng kasinungalingan, isinilang ang isang bagong patrol division, malinis at masusing binuo. Itinalaga si Diego bilang pinuno ng Eco Canine Task Force, habang si Elena naman ang namahala sa operasyon ng istasyon. Si Bravo, bumalik na sa tungkulin. Mas may edad, mas mabagal, pero matibay pa rin. Magkasama silang nagbantay, patunay ng proteksyon at katapatan, handang harapin ang anumang banta. At para sa sinumang naantig ng kanilang kwento, paalala ito, ang tunay na tapang ay hindi nangangailangan ng kapa. Ito ay tapat na tumatakbo sa apat na paa, laging handang sumuporta sa iyong tabi. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para maikalat ang mensahe ng hindi matitinag na katapatan at tapang.